Breaking news mga kababayan, di na nakapagtimpi, bansang Cuba, binanatan ang Amerika. Apat na kataong sakay ng isang speedboat na nakarehistro daw sa Estados Unidos ang pinagpapatay ng mga sundalo ng Cuba noong Martes, February 24. Naganap ang engkwentro sa hilagang baybayin ng bansa. Ayon sa pamahalaan ng Cuba, liban sa mga nasawi ay 6 pa ang sugatan matapos sumiklab ang komprontasyon sa pagitan ng puwersang Cubano at ng mga sakay ng nasabing bangka. Sinabi pa ng Interior Ministry ng Cuba, pumasok daw ang nasabing bangka sa kanilang teritoryo. Nagpaputok nang lapitan sila ng mga Cuban officials para sana inspeksyonin ang kanilang sasakyan. Dahil sa palitan ng putok, isang komandante ng Cuba ang sugatan ngayon. Batay pa sa pahayag ng ministry, ang nasabing speedboat ay nakarehistro sa state of Florida at may registered number na FL7726SH. Namataan ito malapit sa El Pino Channel sa Cayo Falcones na bahagi ng probinsya ng Villa Clara. Isang patrol unit ng Border Guard na may 5 tauhan ang nagtangkang harangin ang nasabing bangka matapos itong lumapit sa loob ng humigit kumulang 1 nautical mile mula sa baybayin ng Cuba. Matapos ang barilan, inilikas agad ang mga sugatan at binigyan sila ng medical na lunas. Inilarawan ng mga otoridad sa Cuba ang mga nasawing dayuhan na pawang mga agresor daw. Pero hindi nila inilabas ang identity ng lahat ng mga sakay ng bangka. Ayon sa Cuba, mga Cubans daw na pawang nakatira sa Amerika ang sakay ng bangka, pero 3 sa 10 sakay ang hindi nila tinukoy kung anong nationality. Dagdag pa ng Cuban Interior Ministry, magpapatuloy umano ang investigasyon para malinawan ang mga tunay na nangyari. Muling iginiit ng Cuban government ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang teritorial na katubigan at binigyang diin na ang national defense ay siya pa ring pangunahing priority ng kanilang estado para mapangalagaan ang soberanya at katatagan sa region. Isang hindi otorisadong speedboat ang natukoy na nag-ooperate sa loob ng territorial water ng Cuba. Ang sasakyang dagat na ito na rehistrado sa Florida, Estados Unidos at may identification number na FL7726SH ay namataang papalapit sa loob ng 1 nautical mile mula sa baybayin sa hilagang silangan ng channel na kilala bilang El Pino at matatagpuan sa Cayones sa loob ng munisipalidad ng Corralo, lalawigan ng Villa Clara. Nagpaputok ang mga sakay ng bangka laban sa mga puwersa ng Cuba na nagresulta sa pagkakasugat ng komandante ng Cuban vessel. Bilang bunga ng komprontasyon, ayon sa pinakahuling ulat, 4 na tinukoy bilang mga agresor ang nasawi at 6 ang nasugatan. Ang mga sugatan ay agad na inilikas at binigyan ng kinakailangang medikal na atensyon. Sa harap ng kasalukuyang mga hamon, mariing pinagtitibay muli ng Cuba ang matatag nitong paninindigan na ipagtanggol ang territorial waters nito, batay sa malalim na pag-unawa na ang national defense ay isang tunay na pangunahing haligi ng estado ng Cuba para sa pangangalaga ng soberanya at pagpapanatili ng katatagan ng buong region. Bukod dito, inakusahan din ng pamahalaan ng Cuba ang nasabing mga sakay ng speedboat bilang mga infiltrator na may planong pumasok sa kanilang bansa para magsagawa ng terrorist activities doon. Yan daw ang inamin ng isa sa mga nakaligtas. Matapos ang palitan ng putok, nasabat din daw ng mga Cuban authorities ang ilang mga assault rifle, handgun, Molotov cocktail at iba pang mga kagamitang militar sa bangka. Bilang follow-up, nakumpirma na ang na-neutralize na speedboat na may registration na FA726SH mula sa Florida ay may 10 armadong individual na ayon sa paunang pahayag ng mga na-detain ay may balak gumawa ng infiltration sa layuning manggulo. Nasamsam ang mga assault rifle, short-barreled firearms, improvised explosive devices, Molotov cocktail, bulletproof vest, telescopic sights at camouflage uniforms. Sa kabilang banda, mahigpit naman na minomonitor ngayon ng Estados Unidos ang sitwasyon. Nag-utos din ng investigasyon ang Attorney General ng Florida na si James Utmeyer na naniniwalang hindi daw mapagkakatiwalaan ang Cuba.
Ayon sa post ng opisyal sa kanyang social media account, Inuutusan ko ang tanggapan ng statewide prosecution na makipagtulungan sa aming mga katuwang sa federal, sa estado at sa mga ahensya ng law enforcement para simulan ang isang investigasyon. Hindi mapagkakatiwalaan ang pamahalaan ng Cuba at gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para papanagutin ang mga komunistang ito. bukod dito, isa ding mambabatas ang nanawagan na dapat nang itapon sa basurahan ng kasaysayan ang diktadura sa Cuba. Umaasa naman si US Vice President J.D. Vance na hindi ganun kalala ang insidente ng pamamaril. Pero nagbigay ng babala si US Secretary of the State Marco Rubio na gagawa ng nararapat na tugon ang Estados Unidos laban sa Cuba sa oras na mapatunayang mga Amerikano ang mga nasawi at iba pang mga biktima. Sa isang press conference, tinanong ang mga opisyales ng Estados Unidos kung ano ang reaksyon nila sa naganap na kaguluhan doon. Tama, ang pangalawa ay sinabihan na kayo ni Marco mga 15 minutos nang nakakaraan tungkol dyan. Pero hindi kasi namin alam ang buong detalye, kaya hahayaan ko na lang ang White House na magbigay ng karagdagang updates kapag nakausap na namin sila. Sigurado tinututukan din namin yan, alam nyo yan. At umaasa kami na hindi yan ganun kalala tulad ng ikinakatakot namin. Pero wala na akong masasabi pa dahil wala talaga akong masyadong alam dyan. So kaninang umaga, sinabihan kami ng mga otoridad sa Cuba tungkol sa insidenteng naganap sa teritoryo ng Cuba. Sisimulan agad naming tingnan kung ano bang nangyari dito. Sa ngayon, kasali dito ang Department of Homeland Security, ang Coast Guard at iba pa. Karamihan ng impormasyong hawak pa namin ay kung ano lang ang ibinigay ng mga otoridad ng Cuba para sa publiko at para sa pamahalaan ng US. Mayroon tayong embahada sa Havana na tinatrabaho na ito gaya ng sinabi namin para makausap din ang mga sakay ng bangka kung sila ba ay mga American citizens o mga permanenteng residente. Dahil ayon sa rehimen sa Cuba ay nakarehistro daw ito sa Florida. Inaalam na namin yon. At malalaman din namin yan maya-maya lang. Yung mas maraming detalye kaysa sa nalalaman namin ngayon. Karamihan kasi ng mga impormasyon na ibinabalita ay yun lang mga sinabi ng mga Kubano. Titingnan natin ito ng kami lang. At kapag nakakuha na kami ng karagdagang impormasyon, maghahanda kami para sa tamang tugon. Hindi ako magi-speculate. Hindi ako magbibigay ng opinyon sa mga bagay na hindi ko pa alam. Aalamin muna namin eksakto kung anong nangyari dito at saka kami tutugon ng naaayon. Sapat nang sabihin na sobrang hindi pangkaraniwan na makakita ng barilan sa isang open sea na katulad nun. Hindi yan isang bagay na nangyayari sa araw-araw. At sa totoo lang, matagal nang hindi ito nangyayari sa pagitan ng US at ng Cuba. Pero aalamin namin ang buong katotohanan. Hindi kami aasa lamang sa impormasyong ibinigay sa amin. Buo ang kumpiyansa namin na malalaman namin ang buong pangyayari sa lalong madaling panahon at tutugon kami batay sa mapapatunayang impormasyon. Kailangang magbago ng Cuba at kailangan nito ng malaking pagbabago dahil iyon lang ang tanging tsansa para ayusin ang buhay ng kanilang mga mamamayan at hindi maiwala ang 15% ng kanilang populasyon mula pa noong 2021. 15% na kasi ng mga tao sa Cuba ang umalis na simula pa noong 2021. Hindi ganyan ang isang mabisang sistema. Yan ay isang sistemang babagsak na at kailangan nila ng malalaking reforma. At kung gusto nila ng malalaking pagbabago na magbubukas sa ekonomiya at kalayaang pampolitika para sa mga mamamayan ng Cuba, matutuwa ang Estados Unidos na makita yon at tutulungan pa sila. Pero kung gugustuhin nilang magpatuloy sa kanilang ginagawa, naniniwala ako na patuloy pa rin nilang mararanasan ang pagkabigo at ang mga mamamayan nila ang magdurusa at kasalanan yan ng rehimen. Ito ang dapat malaman ng mga taga-Cuba na kung nagugutom sila at nagdudusa sila, hindi ibig sabihin nun ay ayaw natin silang tulungan. Gusto namin, pero may mga taong humaharang sa amin para tulungan sila at yon ay ang kanilang Communist Party. Yan ang humahadlang. Kung mawawala sila sa landas, malugod kaming tutulong sa mga Kubano para magkaroon sila ng pagkakataong mapakain ang pamilya nila at maitayo ang kanilang ekonomiya.
Hindi kami ang hadlang, sila yon. Nangyari ang lahat ng ito kung kailan pa naman mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos magpataw ni Pangulong Donald Trump sa Cuba ng kaparusahang oil blockade. Kung matatandaan, sobrang naghihirap na ngayon ang Cuba dahil sa pagkawala ng oil supply galing Venezuela matapos pabagsakin ng Estados Unidos ang pamahalaan ni Nicolas Maduro. Bukod dito, nag-utos din ang pamahalaan ng Canada ng suspensyon ng lahat ng mga flights papuntang Cuba. Sa ngayon ay nasa isla ng St. Kitts and Nevis si US Secretary of the State Marco Rubio para makipagpulong sa mga lider ng Caribbean region at pag-usapan kung ano pang mga pressure ang dapat ipataw sa pamahalaan ng Cuba. Pag-uusapan rin ang ilan pang mahalagang issue sa region. Samantala, wala pang komento si Pangulong Donald Trump tungkol sa insidenteng naganap sa Cuba. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.